Ngayon po ating tatalakayin ang about the importance of resurrection of Jesus Christ. Ang kahalagahan po ng pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Corinthians 15:13, if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Kung wala daw pong pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ang ating Panginoong Hesus po ay hindi po binuhay sana. It's useless. Na kung hindi tayo bubuhayin, hindi na sana nabuhay na mag-uli ang ating Panginoon at diretso na sana siya sa langit. At sa ano pong ito, sa pagpapatuloy natin, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, buong puso at buong pagkilala, na dahilan sa iyo kami nabubuhay at dahilan din sa iyo kami kumakain at pinagpapala at dahilan din sa iyo amin pong natitiyak ang aming patutunguhan pagka ang aming paglalakbay sa lupa ay natapos na. Pagpalain mo po mga salitang ito at ang alaala ng pagkabuhay na mag-uli at ang kapangyarihan nito ay maranasan po namin. At ang bawat isa po na mayroong pangailangan, mayroong sakit, karamdaman, ay tumanggap po ng kagalingan at kalutasan sa kanila pong mga problema. Salamat po at itanyag mo po, Ama naming Diyos, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na mag-uli sa bawat isa at kami po ay mabuhay na matagumpay ngayon at hanggang sa katapusan na aming pong buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po na aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, salamat po. Ang ibig po sabihin ng pagkabuhay na mag-uli, may namatay na nagbangon. Alam po natin, lahat po tayo mamamatay. Walang hindi mamamatay. Pag ipinanganak ka, mamamatay ka, sa ayaw mo't sa gusto, sabihin mo doon sa iyong katabi, sa ayaw mo't sa gusto, mamamatay tayo. So yan po'y pag-usapan natin o hindi, katakutan natin o hindi, paghandaan natin o hindi, ito po ay dadating. Kaya po ang pagkabuhay na mag-uli, ang pinakagarantiya po yan na ang ating pong pansamantalang buhay mamamatay, pero pagkatapos po ng kamatayan, meron pong pag-asa at meron pong buhay na walang hanggan. At sa lugar na inihanda ng Panginoon, kasama siya sa dako ng langit, magpakailan-kailan naman, kasama po tayo doon. Ngunit kung hindi po natin naintindihan ang kahalagahan ng pagiging tagasunod at pagiging mananampalataya sa Panginoon para po tayo ay maging mga anak ng Diyos, ay sorry po, kahit po ayaw natin, sa impyerno tayo pupunta. Walang kabuluhan po ang buhay. Kahit ikaw ay naging masagana, pero ang kaluluwa mo pupunta sa impyerno, alam po natin kasi ang impyerno po ay parang ding langit, walang hanggan. Hanggat may Diyos, mayroong impyerno. At hanggat may impyerno, nandun yung pupunta sa impyerno. Kaya po, we do not take it lightly. Ang pinakamahalagang bagay na pwede nating maintindihan sa buhay natin ay ang kaligtasan po ng ating kaluluwa. Maring tayo nabuhay na mahirap, pero pagka po tayo ay naglingkod sa Panginoon, naligtas tayo at naglingkod sa Panginoon, tayo po ay magiging pinakamayaman sa pinakamayamang tao na nabuhay dito sa lupa pagdating po nung kabilang buhay. Amen? Bakit po? Kasi ay sa kabilang buhay, sa langit, ang kalsada po ay ginto. O, di ba? Basahin niyo yan sa 21 ng
Apokalipsis. Ginto yung dadaanan natin. Ang mga bahay natin, yari sa mga mahalagang bato. O sino nakapagpatayo ng bahay na ganoon na pinakamayaman? Kahit po pinakamayamang tao na nabuhay, hindi nakapagtayo ng ganong kalsada, ng ganong bahay, at hindi nakabili ng ari-arian at wala namang mabibili sa isang subdivision ng kalsada ay lantay na ginto. Amen? Kaya napakahalaga po na isipin natin ang pagkabuhay na mag-uli ay lagi po na garantiya na kapag tayo namatay, tayo po ay mabubuhay na mag-uli. At kung hindi po ganyan, ang Panginoon sana ay hindi na nabuhay na mag-uli. Kaya nga, kung wala daw pong pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, ang Panginoon ay hindi na binuhay. Sa una po, Jesus' character and the truth of the resurrection. Yung pong kalagayan ng ating Panginoon at ang tungkol sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli. Alam po nyo, 4,500 yata. Hindi ko, I'm not sure about it, pero nasa figure pong ganon. Nasa 4,500 ang religion sa mundo. At alam po nyo, sa lahat ng leader ng religion, maging yung pinaka-well-known religion, pangalawa sa pinaka-sumunod sa Kristyanismo ay ang Islam. Lahat po ng religion na yan, sila Buddha, ang kanila pong leader ay namatay. Namatay. At hanggang ngayon, nandun ang libingan nila. Pero po sa Kristyanismo, ang leader natin po ay pumanaog mula sa langit at nagkatawang tao at pagkatapos namuhay bilang isang tao at kailangan niyang mamatay para magkaroon ng panibagong buhay. At yan po ang nangyari upang maintindihan natin na tayong mga tagasunod ng ating Panginoon na tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, kung tayo may mamatay, meron pong buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Bubuhayin tayo mula doon sa ating pagkamatay, pagdating po ng panahon. Kaya nga, kailangan po tayong mamatay. Ang dahilan po, kung babasahin natin yung unang Korinto 15 hanggang sa katapusan, no? Ay yun daw pong binhi, kinakailangang mabagsak sa lupa, tapos yun ay mabubulok yung balat niya, kinakailangan siyang mamatay, at pagkatapos, pagka siya po ay namatay na, yung balat niya natanggal lahat, saka lang po tutubo yung binhing nandoon sa loob at magpuproduce ng mga bagong binhi. Ganyan po ang sistema ng buhay. Kaya kinakailangan mangyari po ang kamatayan sapagkat kung hindi po mamamatay ang isang tao, tutubuan siya ng kamote sa likod. Amen? So, hindi po magkakaroon ng buhay na panibago at ito po yung buhay na hindi na mamamatay. Magpapatuloy po ito na mag-exist kasama ng Panginoon doon po sa lugar ng langit. Kaya, ang Panginoon po ay nakilala bilang anak ng Diyos. Sabi sa 1 Corinthians, doon sa John 2:19, ang sabi to, Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. So, lahat ng mga nangyari po sa Panginoon, it was predicted. Hinulaan po yan bago mangyari. At lahat ng mga hula tungkol sa mangyayari sa Panginoong Jesucristo sa lumang tipan, from the days of Noah, from the days of Genesis,
sa panahon ni Moises at sa ibang mga propeta sa Isaias, nangyari pong lahat yan sa pagdating ng ating Panginoon. Yung buhay ng Panginoon mula kapanganakan, mula sa pagkapako sa krus, at mula pagkabuhay na mag-uli. Kaya po, ang pinakasentro ng lahat ng plano ng Diyos para sa tao ay ang Panginoong Jesucristo. And it's sad to say, pagka hindi ka naniwala sa resurrection, basahin mo yung the whole chapter of unang Korinto 15. Basahin nyo pag-uwi nyo lahat. So, ilan lang yung babasahin ko rito. Sad to say, pagka hindi ka naniwala sa pagkabuhay na mag-uli, ang paniniwala mo sa Diyos walang kwenta. Ang iyong paglilingkod sa Diyos walang kwenta. Sapagkat ang pinaka-center, the focal point of the Scriptures that was written, maging sa Old New Testament, ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? So, kaya nga, sabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man sa kanya'y sumampalataya. Kaya pag hindi ka sumampalataya sa Panginoong Hesus, eh wala kang buhay na walang hanggan. Hindi ka maliligtas. So ngayon, kaya Jesus predicted His resurrection. Nung narito po siya, talagang sinabi niya na gibain niyo ang templong ito, sinasabi po niya sa katawan, sa kanyang katawan, doon sa mga kausap niya, at itatayo ko sa loob ng 3 araw. Talking about resurrection. And 17 ng Matthew 22:23, ang sabi po diyan, and while they abode in Galilee, Jesus said unto them, the Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him, and the 3rd day he shall be raised again. So, sabi niya, bibigay ang anak ng tao at siya ay pagtataksilan, ibibigay siya sa kamay ng mga tao. At siya'y papatayin, pero sa 3 araw, siya ay mabubuhay. Kaya, ang Christianity po, ang ating pananampalataya, it's the only religion na mayroong garantiya na tayo bubuhayin na mag-uli, tayo kakasamahin ng Panginoon. The reason is because ang ating Panginoon po lamang ang leader na nabuhay na mag-uli. Ako, nakarating ako sa Israel, nakita ko yung tomb ng resurrection, yung libingan ng Panginoon. Pag pumasok ka doon, madadama mo yung kakaibang damdamin. Para bagang kakaiba yung kakaiba yung pag nandun ka sa loob. Lalo kung alam mo yung kasulatan. Kaya, sabi ko, sa lahat ng religion, ang Kristyanismo ang kakaiba. Kasi ang ating Panginoon ay namatay pero nabuhay na mag-uli. Amen. Garantiya na minsan isang araw, ikaw at ako, kung dumating na yung katakdaan ng Panginoon sa atin, talaga naman itinakda yan ay alam po natin, kagaya rin ang pampitong wika ng Panginoon, sabi niya, sa iyong mga kamay, inihabilin ko ang aking kaluluwa. At alam po ba ninyo, ang susunod roon, yung 14 ng Juan. Alam po ninyo, yung 14:1 ng Juan. Sabi niya, huwag kayong, huwag kayong mabagabag, manampalataya kayo sa akin, manampalataya rin naman kayo sa Ama. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi sana ito tunay, totoo, hindi ko sasabihin sa inyo na ako'y paroroon para ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ito'y matapos, muli akong babalik at kayo ay kukunin ko at kung saan ako nandoon, doon din kayo doon. Amen? Kaya, alam niyo, pagkaalam po natin yan,
ang kamatayan po ay hindi nakakakilabot na bagay. Nag-iingat tayo, ayaw pa nating mamatay, pero ayaw man natin gusto, mamamatay tayo. Amen? Pero salamat po sa Panginoon, sapagkat sa mga tao na nagtiwala at itiniwala ang kanilang buhay, kaligtasan sa Panginoon, may bahay tayo doon sa langit. Amen. Hallelujah. May bahay at ang kasama natin magpakailanman, yung totoong tatay natin, at ito ay ang ating Ama sa langit, kasama ang Panginoon Jesucristo na namatay at nabuhay na mag-uli para tayo'y kasamain magpakailan-kailan paman. Amen. Okay, palapakan natin muna ang Panginoon. Kaya, bilang anak ng Diyos at ang katotohanan ng pagkabuhay na maguli ang gumagarantiya sa atin na sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito at namatay, binigay ang buhay sa atin, tayo man na mga susunod sa Panginoon, tatanggap sa Kanya, mabubuhay din kasama siya magpakailan-kailan pa man. Pangalawa po, our salvation and the truth of the resurrection. Ang kaligtasan natin at ang kaugnay ito ng katotohanan ng pagkabuhay na maguli. Our salvation depends upon the truth of the resurrection. Nakasalig po, sabi dito, ang ating kaligtasan sa katotohanan na ipinapahayag sa atin sa pamagitan ng pagkabuhay na maguli. Kaya nga, ang sabi dito sa Romans chapter 1 and 4, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the Spirit, by the resurrection from the dead. Idineclare po ang Panginoon na anak ng Diyos, sabi dito, na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. So, ito po ay nire-review lang na kapag ka ang anak ng Diyos ay hindi mo nakilala, pinaglingkuran at hindi ka naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Sapagkat marami pong kontra dyan eh. Maraming naniniwala sa Diyos, pero hindi po sila naniniwala na binuhay na mag-uli ang ating Panginoong Hesukristo. And therefore, hindi po pwedeng matubos ang ating mga kasalanan. There is no guarantee. In the Old Testament, wala pong salvation dyan kung hindi po nabuhay ang ating Panginoong Hesus. It's because of the resurrection, ang mga patay even sa panahon ng lumang tipan ay hahanguin ng Panginoon doon sa kanilang temporaring kalagayan at sila po ay dinala sa langit. Kaya, ever since po, nung ang Panginoong Hesus ay mabuhay, lahat ng namamatay, kabuhay na mag-uli, yan po ay sa langit pupunta. Amen? Kaya nga, dapat makilala natin ang anak ng Diyos bilang siyang tagapagligtas at ang kanya pong pagkabuhay na mag-uli, ang garantiya na siya yung anak ng Diyos na isinugo ng Ama. Kung hindi po siya nabuhay na mag-uli, hindi po siya ang anak ng Diyos na isinugo sa mundong ito. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin yung connection natin dapat sa anak ng Diyos. Sabi nga doon sa 1:12 ng Juan, ano sabi diyan? Kung ikaw ay sasampalataya, tatanggapin mo siya, ikaw ay pagkakalooban ng karapatan na maging anak ng Diyos.
It's only because of our connection with Jesus and what He did on the cross and His resurrection na tayo'y nagkakaroon po ng access sa pamilya, nagiging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos. Kaya kung hindi ka dadaan sa Panginoong Hesus, kahit anong matuwid mong buhay, it will not save you. Because tayo po ay lahat tayo nagkasala. And the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Hatulan lahat tayo. Pero sabi nga doon sa 6:23 ng Romans, pero salamat sa Panginoon sapagkat sa pamagitan ng kaloob na walang bayad, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. It's only by Jesus Christ na tayo po ay nagkakaroon ng kaugnayan sa Ama at nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang kaligtasan po, ang sabi nga dito sa unang Korinto, nakasuma po yun doon sa tinatawag nating Ebanghelyo, yung mabuting balita. Sabi po sa 1 Corinthians 15, 1-4, ang sabi po dyan, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsampalataya ng walang kabuluhan. Ang pananampalataya walang kabuluhan ay yung pananampalataya sa Diyos minus Jesus Christ. Or yung pananampalataya na you are trying na maging matuwid sa Panginoon by your own works sa pamagitan ng mga batas at pagsunod sa kautusan. Kailangan po natin na sumunod sapagkat ebidensya po yan na tayo ay binago ng Panginoon. Pero hindi mo makukumpleto, hindi mo perfect ang buhay kahit na born again ka, nagkakasala ka pa rin. Amen? Kaya nga, ang mahalaga, maintindihan po natin na ang Panginoong Hesus ang regalo. Siya po ang regalo sa atin para tayo po ay maligtas. Kaya pagka tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng panibagong buhay, panibagong kaisipan, at yung pagnanasa na mas maano tayo na gumawa ng mabuti. At kung tayo may nagkamali, may malakas namang kumbiksyon sa ating loob na tanggapin natin yung kamalian natin at ang formula ng Panginoon diyan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Amen? Sa pamagitan pa rin ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus, tayo po ay pinatatawad sa ating mga kasalanan. Nililinis tayo ng dugo ng ating Panginoon sa unang Juan 1:7 at saka yung 9. So, kung ating pinapahagi ating kasalanan, nililinis tayo ng dugo ng ating Panginoon. Kung ipapahayag mo yung kasalanan, tapat banal siyang pinapatawad tayo. So, tuloy-tuloy po tayo. Yun daw pong Ebanghelyo na ipinangaral sa atin na ang sabi niya sa pamagitan daw po ng Ebanghelyong ito, sa madaling salita po, ang Ebanghelyo mabuting balita. Mabuting balita ng pagliligtas ng Panginoon. Sabi diyan, sa pamagitan naman ito'y ligtas kayo. Take note po, sa pamagitan ng mabuting balita, pagka sinampalatayanan ninyo, pinanatilihan, ligtas kayo. Ngayon, pagkatapos, sabi sa verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat. Ito po yung nakapaloob sa mabuting balita. Ibinigay ko sa inyo una sa lahat, akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Take note po,
ayon sa mga kasulatan, lahat ng mga plano ng Panginoon sa lumang tipan para sa pagliligtas ay it points sa ating Panginoong Hesukristo. Nakaturo po yan. Ang lahat ng katuparan sa mga kasulatan tungkol sa plano ng Diyos ng pagliligtas, nakaturo po yan sa Panginoon. Sabi niya, ayon sa kasulatan. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. So, alin po yung mabuting balita? Ano nakapaloob dyan? Yung gospel sa English. Yan po ay yung pagkamatay ng Panginoong Hesus para sa ating kasalanan. Kinondena siya na walang kasalanan upang tayo na makasalanan ay mabili, mapatawad sa ating kasalanan. At pagkatapos, ano nangyari? Sabi niya, siya'y nabuhay na muli sa ikatlong araw ayon sa kasulatan para magkaroon ng garantiya na minsan isang araw, pagka tayo dumating na sa katakdaan ng Panginoon, tayo naman ay bubuhayin kasama niya upang Panginoon tayo magpakailan paman. Amen. Kaya it's very important yung gospel, yung ebanghelyo sa ating malinaw Tagalog, yung mabuting balita na ipinapangaral. Ano po yung mabuting balita? Na si Jesucristo'y naparito, nagkatawang tao at namatay dahilan sa ating kasalanan, napako siya sa krus. Pangalawa, siya'y nabuhay na mag-uli at umakyat sa langit. Kaya nga, tayo na sumampalataya sa Panginoon, tinanggap siya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ay may garantiya na pagdating ng panahon, like ko inuulit, may garantiya tayo sa langit ang punta ng mga taong naniwala, nanampalataya, naglingkod sa Panginoon, nanatili. Sabi dun sa binasa natin, nanatili sa pagsunod o pamumuhay sa Panginoon. Kaya nga, ito po yung mga ano dito, mga anong tawag diyan, yung mga taong hindi naniniwala. Sa verse 14 ng 15 ng kapitulo 15 ng unang Korinto, ang sabi po dito, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up. If so, be that the dead rise not. Kung hindi daw po totoo na ang Panginoon ay nabuhay na mag-uli, alam po ninyo, ito ang magiging sitwasyon. Walang kwenta ang ating pananampalataya sa Diyos. Walang kwenta ang pangangaral. Preaching is vain. Your faith also is also vain. At kami, sabi ng mga apostol, ay mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat sinasaksiyan namin ang Diyos na binuhay ang Panginoon pero hindi naman totoo. Kaya nga, sabi, kung hindi binuhay ang Panginoon, saan ang punta? Ang punta ay di sa impyerno. Amen. Kung hindi nabuhay ang Panginoon para sa mga sumampalataya sa Kanya. Sa 16 po, 17, tuloy tayo. For if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith in vain, ye are yet in your sins. Kung hindi daw po binuhay, kung hindi bubuhayin ang mga patay, kung magkagayon ang Panginoong Hesukristo ay hindi rin binuhay, at kung ang Panginoong Jesus ay hindi binuhay, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan, tayo'y nasa kasalanan pa. There is no forgiveness of sin. Hindi kompleto po yung kamatayan ng Panginoon kung hindi nabuhay ang ating Panginoon. Amen? Kaya
tayo daw po ay nasa atin pang kasalanan. Ibig sabihin, hindi tayo natutubos. Kaya pag hindi tayo natubos, ang buhay natin ay hindi sa langit pupunta. Sapagkat ang pupunta sa langit, yung lahat lamang ng tinubos ng ating Panginoon. And we can only be sure, matitiyak lang natin ang katubusan pag tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen? So, pangatlo po, victory over death. Ito ay pangatlo na napakahalaga ang pagkabuhay na mag-uli. Sabi niya, victory over death and the truth of the resurrection. Ang kaugnayan ng ating tagumpay sa kamatayan o kaugnay ng pagkabuhay na mag-uli. Tagumpay sa kamatayan at ang katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli. Sabi niya, in the same connection, there is also another vital reason that resurrection is of supreme importance. Supreme. Ito ang pinakamahalaga sa mga inaccomplish ng ating Panginoon. Pangbasa, kumbaga sa mensahe, ito po yung conclusion. The believer's victory in death depends on the truth of the resurrection. Yun daw pong tagumpay ng mananampalataya laban sa kasalanan ay nakadepende sa katotohanan ng pagkabuhay na mag-uli. 1 Corinthians 15:16 hanggang 20, babasahin ko po. Kung hindi muling binuhay ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo, at kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo'y hindi pa nalilinis sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Isipin ninyo, kung walang resurrection, walang kwenta itong ating pagtitipon-tipon. Walang kwenta lahat ang ginagawa natin sa Diyos. Kaya nga, ang Bible ay binubuo ng Old at saka New Testament pinakikita doon sa Old Testament. Ito ang gagawin ng Panginoon. He is preparing for the Messiah, the Savior. At ito po ang sa bagong tipan. So, nakukumpleto po yan. Ano sabi diyan? Kapag ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay. Hindi lamang yan, sabi niya, lilitaw pa, inulit po natin, lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Amen. So tandaan po ninyo yung verse 19. Kung sa panahon lamang na ito sa buhay, aasa tayo sa Panginoon. Sabi niya, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ibig po sabihin, kasi wala tayong patutunguhan. Katulad rin tayo ng mga hindi mananampalataya. Walang saysay ang mga bagay na ginagawa natin kung hindi nabuhay ang Panginoon. So, kaya nga, ngunit, yung bandang huli sa 20, ngunit, pero sabi niya, ito ang nangyari. Salamat sa Diyos, mayroong transition. Ngunit ngayong si Kristo'y muling binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kasi kung hindi nabuhay ang mga patay, pag namatay tayo, lupa tayo magpakailan pa man. Hindi tayo mabubuhay. Kaya sabi niya, kung sa panahon lamang na ito, aasa tayo sa Panginoon. Kaya nga, dapat nating ituwid, ating pananampalataya, hindi lamang sa tayo nananampalataya kasi gusto nating matupad yung matanggap yung mga biyaya ng Panginoon. Pagka wala ng blessing, hindi na rin maglilingkod sa Diyos. Kaya mahalaga po na maintindihan natin, sa panahong mabuti at hindi mabuti, dapat po ay mananatili tayo sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya
Salamat sa Panginoon. Sabi natin, salamat sa Panginoong Hesus sapagkat binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon. So, kung itutuloy ninyo, ay sabi diyan, "O kamataya, nasa ng iyong tibo." Sabi, salamat sa Panginoong Hesus na sa pamagitan niya ay pinagtatagumpay tayo mula sa kamatayan. Ang ibig sabihin po, namamatay tayo, pero ang tagumpay natin minsan yung glorious hope natin, walang yung pag-asa sa kaluwalhatian ay yung panahon na tutunog ang pakakak ng Panginoon at ang lahat ng mga nangamatay kay Kristo ay muling mabubuhay. At sasalubungin tayo ng Panginoon sa hangin at sa Panginoon tayo magpakailan pa man. Amen. Hallelujah. Okay, palapakan natin ang Panginoon. Yan po yung nasa 1 Thessalonians chapter 4. Yun, mag-aliwang kayo ng mga salitang ito. Kaya nga, ano mang kalagayan po natin, ang pinaka-motivation po natin bilang Kristiyano, hindi sa yaman, hindi sa hirap, bagamat papasalamat tayo sa blessings ng Panginoon, pero ang ating pong motivation talaga na paglingkuran ay paglingkuran mo ang Panginoon bilang siya ay siya, bilang siya tagapagligtas natin, mahirap, mayaman, blessing o wala, praise the Lord tayo. Amen? Till death do us part. Okay, pang-apat, ang sabi diyan, motivation for right living and the truth of the resurrection. Yung atin pong udyok ng tamang pamumuhay, matuwid na pamumuhay, at ang katotohanan ng pagkabuhay na maguli. So, our motivation and power for right living depends on the resurrection. Kasi po, pagka po tayo ay patay sa kasalanan, ano po ang ibig sabihin ng patay sa kasalanan? Eh di, namumuhay ka sa kasalanan. Ikaw ay namumuhay, nahahatulan ka sa iyong kasalanan. Hahatulan ka ayon sa iyong mga ginawa at hindi ka naliligtas. Pero po, pagka po tayo ay ang motivation natin sa matuwid na pamumuhay ay nakasalig sa pagkabuhay na maguli. Kahit anong kasama tayo sa nakaraang panahon ng buhay natin, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, nagsisimula po yung panibagong buhay. Nililimot ng Diyos yung ating lumang pagkatao. Anuman ang kaitim yung iyong pagkatao nung nakaraan, pagka po tayo tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nagiging bago. 5:17 ng pangalawang Korinto, ang sinumang na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang na ang dating mga bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Pangalawang Korinto 5:17. Kaya pagka po tayo nasa Panginoon, Jesus, bagong nilalang tayo. Kaya nga, born again ang tawag eh. Kaya pagka born again ka, sabi doon, dating mga bagay, wala na, lumipas na. Kung ikaw ay puno ng bisyo, kung ikaw ay namumuhay sa kasalanan, wala kang kumbiksyong gumawa ng masama, sige lang, yung kaligayahan ng katawan mo, ang iyo lamang kaligayahan, lagi niyong tatandaan na dadating ang panahon, hahatulan tayo ng Panginoon. Subalit, kapag tayo po'y na-born again, nagpasimula tayo, ang ating pong ang transition gitna, lumipat tayo mula sa kaharian ng kadiliman, sa 1:13 ng Kolosas, at lumipat tayo sa kaharian ng liwanag. So mula sa kay Satanas, lumipat tayo sa Panginoon. Amen. Kaya nga, sabi niya, kung ang pakikipaglaban ko sa mababangis na kaaway sa Efeso ay para sa tao lamang,
ano ang mapapala ko? Kundi kung hindi rin lamang bubuhayin muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin na lamang natin ang kasabihang ito. Kumain tayo at uminom, sapagkat bukas naman, mamamatay din tayo. Pare-pareho. So let's enjoy life kahit anong paraan, pamumuhay. Total. Kung wala namang pagkabuhay na mag-uli, di gawin mo na lang yung lahat ng gusto mong gawin. Total, pagka namatay naman, pare-pareho lang. Doon, ililibing. Wala na. Hanggang doon na lang ang buhay. Tandaan po natin, hindi tayo pusa, hindi tayo hayop. Ang hayop, pag namatay, hanggang doon na lang sila. Pero ang tao po, hindi. Nilikha tayo ayon sa wangis at anyo ng Panginoon. Nilikha tayo ayon sa wangis at anyo ng Panginoon. Kaya meron po tayong espiritu na inilagay ng Panginoon na kung mamatay na ang katawang ito, yung po ang espiritu na yon ay buhay pa rin. Yung kaluluwa natin haharap sa Panginoon. Pero sad to say, kalulungkot po minsan, hindi pinili na maraming tao na ang Diyos ang kasamahin sa kanilang buhay. So, pag hindi mo pinagpasyahan sa panahon ng buhay mo, ang Panginoon ay paglingkuran, pag namatay ka, walang dasal na makababago ng buhay natin. Ewan ko, naikwento ko sa inyo yung isang kwento. Sabi nung yung isang dumalo noon na hindi naintindihan ang katotohanan ng buhay. Sabi niya, Pastor, pwede po bang gumawa ng prayer request? Sabi niya, oo naman. Ano yung? Sabi niya, kasi po yung aking kamag-anak, yung kapatid ko namatay. Pwede po bang ipanalangin natin na siya ay pagpalain at siya pumunta sa langit? Kasi nga, yun ang practice naman natin ng mga dati nating paniniwala. Kaya, tuwing undas, hindi ba, nananalangin yung mga hinahango sa purgatorio, yung kaluluwa ni Kaya kung 50 taon na namatay na yon, 50 taong buhay yung nananalangin, nagdadasal doon, 50 beses din hahanguin at babalik sa purgatorio yung tao. Kasi nga, sa unang araw, sabi nung, kasi po magdadasal yung aming mga tiyahin hangoy po sa purgatorio ang kaluluwa ni, ganon. Kami naman, kami mga alipores, amen. Pagkatapos, kaya lang kami nasama kasi gawa nung kape at tinapay. Ilan naman, kaya kami nasama Kaya lang, kinakailangan sumagot ka. Kinakailangan sumagot ka, amen. Nung ako po yung nagkaisip na magbabasa na ako ng Bible, minsan yung aming natanong ko yung leader, sabi ko, tita, parang 3 beses na, 5 beses na akong nakakasama rito, ang dasal natin ay hanguin ang kaluluwa nung namatay. Sabi ko, ano kaya, takay tinutugon ng Panginoon? Ano ka ba? Sabi niya, basta magdasal na lang tayo, sabi. Sabi ko, nung unang araw, ganyan ang panalangin natin. Kung tayo tinugon, inalis na ng Panginoon sa purgatorio. Ngayon, babalik na naman tayo. Nakailan taon na. Baka maging binata na kami, ay hahanguin pa rin natin yan taon-taon. Sabi ko, kung yan ay nakakabangon nga, baka pinaghahagad na tayo ng itak niya at pagod niya na punta ng purgatorio, kada undas ay hahanguin, babalik na naman, hahanguin na naman. Malabo po yung ating tradisyon na yon. Kaya, sabi nung nag-request, sabi nung pastor, teka muna, bago ko sagutin yan, bibigyan muna kita ng kwento, sabi niya. Kung ikaw ay estudyante, at ikaw ay kumuha ng eksaminasyon, kailan ka mananalangin na pumasa ka sa iyong examination? Kailan?
Bago o pagkatapos ng examination? O bago ka kumuha ng exam, siyempre, pipray ka, Lord, bigyan po ako ng karunungan, so and so. So, pagkatapos, yung resulta ng iyong mga sagot, hindi na mababago yon. Pagkatapos, kaya hindi po pwede sa buhay natin, pag namatay ka, saka ka ipapanalangin, wala nang mababago. Wala na. Bago mamatay, dapat pumasa ka sa examination. Amen? At para pumasa ka, tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, makakasama ka niya sa kanyang ginawa sa atin na siya'y namatay, kahit siya'y namatay, pero nabuhay siyang mag-uli. At ang pag-asa natin, minsan isang araw, kung tayo may dumating sa katakdaan ng Panginoon, mabubuhay tayo. Pero hanggat naririto tayo pansamantalang buhay, ang pag-asa at kapangyarihan natin naroon pa rin sa resurrection ng ating Panginoon. Because of that, nababago tayo. Nababago ang isip natin, nababago ang ating pananaw sa buhay, at nagiging ang pananaw natin ay paitaas, hindi laging dito sa lupa. Lagi niyong tatandaan na yan ang buhay po nating dapat. Dapat ilagak natin, sabi doon sa 3 ng Kolosas, sa 3:1, ang sabi po diyan, ganito, Colossians 3:1, kung, sabi dito, kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ano sabi diyan? Ito ang dapat nating paglagyan ng isip. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Kolosas yan. Kolosas 3:1-2. So, ilagak daw po natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa langit. Kaya alam po ninyo, isang malaking kamangmangan sa buhay. Ito po, sa totoo, kailangan natin ang mabuhay ng maayos, naghahanap buhay tayo, lahat na may pangarap tayo, na tayo'y mamuhay na pinagpala ng Panginoon. So, nasa Bible po yun. Na gusto niya, sa gis ng Juan, sabi niya na parito magnanakaw, para tayo nakawan, si Satanas po yun. Patayin, puksain. Pero sabi niya, ngunit ako'y naparito, ang Panginoong Hesus, para kayo magkaroon ng buhay at buhay na kasiyasiya. At maraming talata ng Bible na gusto niya na tayo'y pagpalain. Pero never na ipagpalit ninyo ang panahon ninyo sa buhay at paglilingkod sa Panginoon sa mga pagpapala. Alam niyo, marami kasi yan eh. Pagka yung pinagpalaan, pagka nananalangin palang pagpalain, panalangin dito, prayer request dito, pagpalain ng Panginoon. Nung pinagpala, hindi na makita sa simbahan. Bakit? Kasi wala nang problema. Everything is taken care of. Halos lahat meron na siya. May pera na siya. Kung siya walang problema, ang kanyang pupuntahan kung saan niya gustong puntahan, kakainin na gusto niyang kainin, at gagastusin sa lahat ng mga pangailangan. Everything is taken care of. Pero at the expense ng ating relasyon sa Diyos. Nawala yung panahon natin sa Diyos, pinagpalit natin ang ating Panginoon sa mga blessing. Parang alibugang anak. Ang tawag po doon, alibugang. Alibughang anak. Alam po ba niyo alibughang anak? Pinili ng anak yung pamana. O sige, bigyan niyo na sa akin yung kaparte ko at ako'y aalis na. Wala akong panahon na tumira dito. Kaya nagpakasarap at ano nangyari? Naubos. Lagi niyong tandaan, nauubos yan, pandito lang ang lahat ng mga bagay na mayroon tayo. Pero yung kayamanan sa langit,
Hindi po nauubos yun. Ang kayamanan po, yun lamang panahong ginugol natin sa Panginoon. Yan po'y natatranslate sa kayamanan natin sa langit. Mga bagay na ginagawa natin, sa pananalapi natin, sa panahon natin, sa pamilya po natin, na may kaugnayan sa ating paglilingkod sa Diyos, natatranslate po yan doon sa kayamanan sa langit. Di ba merong talinghaga dyan? Doon sa 8 ba yun ng Marcos? Mayroong nagpakayaman. Sabi niya, anong gagawin ko sa mga naipundar ko? Ang gagawin ko ay aking gigibain yung mga kamalig, papapatayo ko ng malaki, pupunuin ko, at nung mapuno, ano ang sabi niya? Marami ka na naipon, kaluluwa ko. Sa lahat ng iyong ng buhay mo, sabi niya, kumain, uminom ka na lang. Sabi niya, pakaligaya ka na, sapagkat marami ka na naipon. Pero sabi ng Panginoon, oy, hangal, ngayong gabi kukunin ko ang kaluluwa mo. Mamamatay ka ngayong gabi. Kanino mapupunta yan? O pagkatapos ano sabi doon sumunod? Ganyan ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. Sabihin mo rin sa iyong katabi, napakasakit, Kuya Eddie. So, ang yaman mo dito, pagdating sa kabilang buhay, hindi Diyos ang kasama mo kasi hindi mo pinaglingkuran ng kayamanan mo ang Panginoon. Hallelujah. In conclusion po, kaya dito, sabi niyan, right conviction. Aking tutuloy po. Kung ang pakipaglaban sa mabagis na hanap, kumain tayo, uminom, sapagkat bukas mamatay tayo. Huwag kayong paloloko, sa verse 33, ang masasamang kasamay nakasisira ng magagandang ugali. So, ibig sabihin, huwag tayong papa-impluensya ang ating pananampalataya sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, huwag kayong pa-impluensya sa mga hindi naglilingkod. Right conviction about spiritual realities lead to right living. Kailangan po natin yung tamang conviction. Kaya, sinuhin ninyo kung sino ang inyong kakasamahin. When a person has committed his life to the crucified, risen Christ, he not only has the motivation for clean, honorable living, but through the living Lord, he also has access to the power for right living. Sa Pilipos 3:10, sinabi ni Apostol Pablo, Paul expressed the deepest longing of his heart na sabihin po niya, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga, mahalaga po mga kapatid, no? Itong araw na inaalaala natin, ang ending, pinaka-conclusion ng drama ng pagliligtas ng Panginoon sa tao. The greatest story ever told closes with the event of resurrection. And of course, sabi nga, sa 7 wika, pampito, Ama, sa iyong mga kamay, iniabilin ko ang aking kaluluwa. Remember na there is always life after death. And there is hope. There is glorious hope kapag na meron tayong buhay kakasamahin ng Panginoon pagkatapos ng ating kamatayan. Kaya always remember na pagka ikaw ay ipinanganak, mabubuhay ka ang dahilan sapagkat binuhay ka ng Panginoon. Pero nagiging meaningful ang buhay pagka ang pinamuhayan mo ay purpose ng Diyos. Sabi ko nga, and I always, lagi kong hinahamon ang ganito, na kapag ka may purpose pa ang Panginoon sa buhay mo, that power of resurrection will give you long life. Ako po, yung aking latest, yung aking mga anak. Ako ay merong symptoms ng prostate cancer recently lang.
Noon lang, mga ilang linggo lang nakakaraan. Umiihi ako ng dugo. Mahirap umihi. Pag umihi, mayroon dugo. At tapos ang taas ng aking PSA. Sabi ng doktor ko, sabi niya, Sir, hindi naman sa pero nasa iyo lahat ng sintomas na meron kang prostate cancer. Ako naman, marinig ko yun, hindi naman ako ganong na yan. Sabi ko, ako 74 na, nakalampas na ako sa kota ko. Di praise the Lord na, kung panahon ko nang umuwi, di praise the Lord. Amen. So ngayon, pero sabi ko, ako'y marami pang gagawin sa iyo, Panginoon, kaya wag muna ngayon. Amen. Kaya kung pwede, pero kung ayaw naman, let your will be done. Prayer talaga ako. Yung aking mga anak, mga kasama ko sa doktor yan Minsan, madaling araw kami, nasa Asian kami. Sila bagabag na bagabag. Kasi ako ang nagbabayad Kaya sila walang bagabag. So ngayon, pero ako, deep down, sa buhay ko, ako'y nagpipray talaga. At sabi ko, Lord, ang purpose mo mangyari sa akin. Pero kung ako'y dadagdagan pa rin ang buhay, maglilingkod pa rin ako sa iyo. At for me to live is Christ and to die is gain. Para sa akin, kung ako'y mabubuhay pa, mabubuhay ako sa iyo, manghihingayat kami ng kaluluwa. At pagkatapos sabi niya, kung ako'y mamatay, pakinabang sa akin. Sa Pilipos 1:21 yun. Ngayon, noong pong, kailan ba yun? Yami? Last 2 weeks ago, mga 2 linggo po nakaraan, nilaboratory ako lahat, trace yung cancer sa aking katawan, at lumabas yung po resulta, wala ako pong cancer. Yeah. Amen. I am stronger than before. Mas malakas ako kaysa po nung dati. Nakapag-golf ako ng kalahating araw na naglalakad. At siyempre, pogi pa rin. Amen. Praise the Lord. Bibigyan ko kayo ng challenge. Gawin niyong masaya ang buhay niyo. Amen. Ano mang kalagayan niyo sa buhay, lagi niyong tandaan, ang Panginoon ay nabuhay na maguli para bigyan tayo ng pag-asa at para magkaroon tayo ng makabuluhang buhay habang tayo nabubuhay pa. Kaya pamuhayan ninyo ang kapangyarihan at kahalagahan ng pagkabuhay na maguli. Last verse, sabi sa pahayag 14 at talatang 13, sabi niya, isulat mo, mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanyang katapatan. Hanggang katapusan, mga minamahal, ang tunay na pag-asa natin sa buhay pong ito ay ang makasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. And last challenge, sabi sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi nasasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Sabi niya, magpakatatag, huwag matitinag, maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat hindi mawawala ang gantimpala sa atin. Sabi sa 14:13 ng pahayag, mapalad sila. Sabi niya, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Amen. Sa mabuting balita. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka, kapatid. Mabubuhay ka ng matagal.
Amen. Hallelujah.